Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 5, talata 17 hanggang 19. Sa huling bahagi ng mabuting balitang ito, ay sinabi ng ating Panginoon, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit." Ano ba ang ginawa ng mga tagapagturo ng kautusan o mga eskriba at mga Pariseyo? Binigyang interpretasyon nila ang mga kautusan ng Diyos at ito ay pinarami. Nagkaroon ng maraming maliliit na detalye hanggat ang mga kautusan ay bumigat ng bumigat. Ang mga taong sumusunod sa kautusan ay hindi na sumusunod dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung hindi dahil sa pagsunod sa batas. Sapagkat para bang ang bawat detalye ng kautusan ay may kaakibat na parusa kapag hindi na nasunod at may kaakibat na gantimpala kapag nagampanan. Ngunit sa ginawang ito ng mga eskriba at mga Pariseyo, nagkaroon ng malaking misinterpretasyon. Hindi na naunawaan ang totoong kahulugan. Kaya nga sinabi ni Jesucristo sa mabuting balita ngayon na hindi siya naparito upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito siya upang ganapin at tuparin. Walang isang maliit na bahagi, kahit tuldok o kudlit ng kautusan, ang mawawala ng bisa. Lahat ng iyon ay magaganap sa ating Panginoon. Ngunit kaiba sa pananaw ng mga eskriba at Pariseyo na ang mga kautusan ay mga gawain na dapat gampanan, dapat sundin. Ginaganap ito ni Jesucristo sapagkat kanyang ibinabalik sa totoong kahulugan ang mga kautusan at ang mga salita ng mga propeta. At ano ba ang totoong kahulugan ng kautusan ng buong kasulatan? Ang totoong kahulugan sa likod ng lahat ng nakasulat ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang mga kautusan ay hindi para pabigatan ang tao, hindi para gumawa ng mga batas na dapat sundin, dinumero, bawat hakbang ay dapat maayos. Hindi iyon ang unang kahulugan. Ang unang kahulugan ay makita nating lahat na ang mga utos ng Diyos, ang tipan ng Diyos ay dahil minamahal niya tayo. Ibinibigay niya ang mga utos upang tayo ay hindi bumagsak sa mga patibong ng kasalanan, sapagkat siya ay isang ama. Ang isang ama ay nais niyang ipagtanggol ang kanyang mga minamahal na anak. Kung mapanganib na mapalayo ang kanyang mga anak, gagawa siya ng mga bakod upang ang mga anak ay mapanatili o manatili na malapit sa kanyang tahanan. Maari silang maglaro sa labas, ngunit hindi sila mapapalayo. Ito ang totoong kahulugan ng kautusan. Ang 10 utos, ang sinabi ng mga propeta, maging ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay dahil dito. Ayaw tayong mapalayo ng Diyos sa Kanya sapagkat siya ang ating Ama. Ang ginawa ng mga eskriba at mga Pariseyo ay para bang kanilang binigyan ng diin, tinuunan lamang ang bakod at hindi tinuunan ang pinakapuso ng kautusan, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat ay bumigat. Ang mga anak ay hindi na parang mga anak. Gumagawa sila dahil sa gantimpala at parusa. Iniiwasan nila ang parusa dahil gusto nilang tumanggap ng gantimpala. Sa katotohanan, hindi na sila para mga anak. Ito ay gawain ng mga alipin. Ang mga alipin ay gumagawa ng ayon sa sinabi ng Panginoon dahil may gantimpala. Sila ay umiiwas na lumabag sa sinabi ng Panginoon dahil may parusa. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi ganun ang kalikasan.
Ang mga anak ng Diyos ay gumagawa dahil mahal nila ang kanilang Ama. Ayaw nilang mapalayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, naparito ako para ganapin ang lahat ng mga kautusan at mga propeta. Si Jesucristo ang mukha ng pag-ibig ng Diyos. Ginanap niya ang lahat ng kautusan. Sa bagong tipan, ito ay binuod sa dalawang kautusan. Mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, at mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Si Jesucristo ang totoong nagmahal sa Diyos. Sa kanyang Ama, ibinigay niya ang lahat. Si Jesucristo ang totoong nagmahal sa atin na kanyang kapwa dahil ibinigay niya rin ang lahat para sa atin upang tayo ay maibalik sa ugnayan ng pag-ibig sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.